Amen? Mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga nagsisimbahay at lahat ng naririto. Kung handa na nga tayo, sumigaw tayo ng Hallelujah! Parang mahina. Sumigaw po tayo ng Hallelujah kung tayo po'y handa na. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon dahil gumising tayo sa umaga para magbigay ng oras para purihin natin ang ating Panginoon. Tayo nga po'y magsitayo. Kung may mga Biblia po kayo, makibukas po kayo sa Philippians chapter 2, verses 9 to 11. Philippians chapter 2, verses 9 to 11. Kaya nga, siya naman ay lubhang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ito upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang tuhod ng mga nasa langit, ng mga nasa lupa at mga nasa ilalim ng lupa. Ito ay upang ipahayag bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon sa kaluluwalhatian ng Diyos Ama. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Damin po natin ang presensya ng Panginoon. Yes, Jesus. Pinupuri, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Tunay na dakila ang iyong pagmamahal at hindi ito nagbabago sa aming Panginoon. At ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, nakita namin kung gaano ka kabuti. Salamat sa iyong pagpapala na patuloy na ipinagkakaalog mo sa bawat isa, O God. Salamat sa mga nagdalang araw, Panginoon, sa iyong patnubay at gabay, sa mga biyayang natatanggap galing sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga pamilya, Panginoon, mga kaibigan at mga bagong kakilala na alam namin, Panginoon, ay siya ring biyaya mo sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng ito, God, maraming salamat. Hindi ka po nagsawa na kami ay pagpalain. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong kapatawaran sa amin, O God. Sa mga kasalanan namin sa iyo, Lord God. Kami ay makasalanan at lagi kaming lalapit sa iyo para humingi ng kapatawaran, O God. Higit kailanman, Panginoon, alam namin na lilinisin mo kami mula sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagagawa, O God. At bibigyan mong liwanag ang aming mga buhay, Panginoon. Sumunod lamang kami sa iyo, God. Dalangin namin ang iyong pag-iingan sa aming mga gawain, O God. At sa aming pasisimula, pangunahan mo kami, O Diyos, sa lahat ng gagamitin mo sa araw na ito, ay lukuban mo ng iyong banal na Espiritu na maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo, na maging karapat-dapat sa harapan mo, Panginoon. Huwag mong hayaan na manggulo ang kaaway, Panginoon. Palayasin mo lahat, Panginoon, ng antok, Panginoon, ng pagwalang gana, Panginoon, sa pagkikinig sa iyo, ang mga masamang espiritu na naririto, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, wala kang karapatan na mag-stay dito dahil ang lahat nandito ay napupuri lamang sa Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, ingatan mo rin, Panginoon, ang magdadala ng iyong salita, Panginoon. Ikaw po ang magsyang manguna, Panginoon, na lahat ng kanyang sasabihin, Panginoon, ay mararamdaman at may a-apply ng bawat isa, Panginoon. Tulungan mo rin, Panginoon, na makikinig ng iyong salita, Panginoon. Na hindi kami aalis dito, na wala kaming nadadala, Panginoon, na lalabas lamang to sa tenga namin, kundi ay tumimong ito sa aming mga puso't isipan, O God. Kaya, Lord God, manguna ka sa aming pag-aawitan, Lord God, dahil ito lamang ay inaalay lamang namin sa iyo. Kaya pinupurit, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Ibinabalik namin sa iyo lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sabi nga sa kanyang salita, kaya nga sinabi ko sa inyo, anumang mga bagay ang hingin ninyo, sa pananalangin, mananalig kayo na ito ay inyong makakamtan at ito ay mapapa sa inyo. Kaya alam naman po natin na ang lahat ng bagay, kung hihingin lamang natin sa Panginoon, ibibigay niya ito na walang imposible, di ba? Lahat ng mga tingin mo na imposible ay magiging posible dahil alam natin ang Panginoon ay makapangyarihan. Amen. Hallelujah.
imposible sa'yo, Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang
Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, lululukuban mo kami sa lilim ng iyong mapalad na pakpak, malapad na pakpak. At ang kalinga mo ay palagi sa amin, Panginoon. At iingatan mo kami, Panginoon, na ipagsasanggalan mo pagkat ikaw ay matapat sa aming buhay, O God. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, O God. Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katakwil. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katakwil. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos na lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katakwil. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, iparanas mo, Panginoon, iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo, Panginoon. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan,
Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lang ang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lang ang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo Tili sa'yo, hiling na masambahin ka sa dakong mananatili sa'yo, hiling na masumpungan ka sa dakong mananatili sa'yo, hiling kasasambahin ka sa dakong mananatili sa'yo, hiling na masumpungan ka sa dakong Hallelujah, Jesus. Mananatili sa'yo, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, na masumpungan ka sa dakong lihim. Patuloy kaming sisilong sa iyong lilim, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mawala kami, Panginoon, sa iyong lilim. Lagi mo iparamdam, Panginoon, sa aming buhay, Lord God, na ikaw lamang ang karapat-dapat naming mahalin. Dahil ikaw ay tapat at hindi nagbabago, Panginoon. Napakasarap magpuri sa iyo, O God. Dahil mula noon, Panginoon, na hindi pa kami sinisilang, ay nandyan ka na at alam naming ikaw ay makapangyarihan sa lahat ng bagay, O God. Huwag mo kaming hayaang malayo sa iyo, Panginoon, na madalas sa mundong ito, O God, na alam namin na wala kaming kaligtasan kung wala ka, O God. Kaya ang pagpupuri namin sa iyo, Panginoon, inaalay lamang sa iyo, O God. Hallelujah. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Hindi lamang natatapos sa pag-aawitan, O God, ang iyong presensya. Hanggang matapos ang sambahang ito, Panginoon, ay mararamdaman pa namin ang iyong kadakilaan, O God. Kaya pinupuri at binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga kasama ko dito ngayon at sa mga kapatiran po na ngayon ay nagsisimbahay. Good morning po at nawa po ay ang ating araw na ito ay ilaan natin ang ating atensyon, ilaan natin ang ating focus sa ating Panginoon sa araw na ito. At sa umaga po ito, samahan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 13, verse 17. John 13:17. Ewan ko po kung nakikita niyo po dyan sa inyong mga screen. Kami po dito ngayon ay parang nasa heaven kasi maulap ngayon dito. Yan. So, natural fog machine dito ngayon. No? O, kaya lang amoy daing na yung mga damit namin. So, samahan niyo po ako sa John chapter 13, verse 17. Babasahin ko po sa English, pagkatapos ay sa Tagalog. Ang sabi po dito, "Now that you know these things, you will be blessed if you do them." Sa Tagalog po, ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin nyo. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Tunay nga po na napakabuti nyo sa aming buhay. At tunay nga po, Panginoon, na ang bawat anak po ninyo ay hindi nyo pinababayaan. Salamat po, Panginoon, sa pagkalinga nyo sa amin sa buong sanlinggo. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, katagumpayan, at maging ang kaginhawahan na patuloy nyo pinararana sa amin, at maging ang lahat po ng pagpapala, ang lahat ng inyong provision na aming natanggap sa mga nakarang araw. At sa mga oras po ito, Panginoon, salamat po dahil kami po ay muling nagkaroon ng opportunity para kami po ay makapahinga sa inyong piling, Panginoon. At sa aming pananatili sa inyong piling sa mga oras na ito, dalayan ko nga po, Panginoon, katagpuin niyo po kami. Dalayan ko po, Panginoon, na i-meet niyo po kami where we are. And I pray, O God, that you will minister to every one of us. At dalayan ko po, Panginoon, na yung Banal na Espiritu ang siyang humipo, ang siyang kumilos, ang siyang mangusap sa bawat sa amin sa mga oras. Dalayan po ang inyong salita. At dalayan ko po, Panginoon, ang inyong lingkod, itago niyo po sa inyong likuran. At nawa nga po, ikaw nga siyang mahayag, ikaw nga po ang siyang mangusap, ikaw nga po ang maitaas sa mga oras ito. Itong aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Last Sunday, we are talking about the disciples, no? Na kung saan sila po ay nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Kung sino po sa kanila ang pinaka-greatest sa lahat. No? Nagtatalo-talo po sila, sino yung number one. Nasabi sa kanila ni Jesus, if you want to be great, you have to be a servant. No? So, para sinasabi ni Jesus, the way to up is down. So, kung gusto mong maging dakila, dapat ikaw ay maging lingkod. Now, dito sa chapter 13, pinakita po ni Jesus yung isang magandang halimbawa ng paglilingkod. Kung saan ay sinimulan po niyang hugasan ang paa ng kanyang mga disciples. At dito nga po sa verse 17, kung saan tayo po ay focus sa umagang ito, ang sabi po niya doon, ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Meron akong tanong sa inyo, mga kapatid. Yung mga kasama ko dito ngayon at mga nasa kanya-kanya mga bahay, meron po akong tanong sa inyo. What kind of Christian are you? Anong klaseng Kristiyano po ba tayo? Are you humbly grateful or grumbly hateful? Sino kayo doon sa dalawang yon? Humbly grateful or grumbly hateful? Ang sabi nga, attitude determines altitude. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay hindi lang siya nananahan sa atin para tayo iiwas sa mga problema. Hindi siya nasa sa atin para tayo iiwas sa mga troubles. But, nasa sa atin siya, kasama natin siya, at di niya tayo iniiwanan, hindi niya tayo pinababayaan, at siya po ay kasama nating humaharap sa lahat ng pagsubok, kasama nating humaharap sa lahat ng mga hamon sa ating buhay, at maging ang mga problema.
we can walk with God and have a happier existence. Ang sabi rin sa isang kasabihan, we're too blessed to be stressed. Kayo po ba ini-stress na? Lalo ngayon na dumadami na naman ang COVID cases. No? At maraming mga kapatid po natin, maraming mga tao ang hindi na naman makalabas. No? At dahil kaya po, doble ingat po tayo, huwag tayo magpakampante. Dahil unti-unti na naman po na dumadami ang ating ang mga COVID cases dito sa ating lugar at sa buong bansa. No? At sa Asia, tayo na yung number 1 sa pinakamaraming cases. So, kaya isa rin pong reason, kaya itong kapag ikaw lagi lang nasa bahay, nakakakos din ng stress at yung iba ay nadidepress. No? Pero as children of God, as Christians, as followers of Jesus, sabi nga, we're too blessed to be stressed. No? Ang happiness ay iba po sa joy. Happiness is different than joy. Magkaiba po yun. We can have the joy of the Lord in any circumstances and at all times. Yun yung ating kalakasan. Yun yung ating pinaguhugutan ng lakas. The joy of the Lord is our strength. Di ba? So, doon po tayo, bilang mga Kristiyano, doon po tayo humuhugot ng lakas. Doon po tayo talagang, sabi nga, ito yung ating kalakasan. It's the bottom line that gives our lives meaning and makes life worth living. Because in the end, we win. Hindi tayo, sabi ng Biblia, iniligtas tayo hindi para maging mga talunan, kundi maging mga mananagumpay. Now, yun yung joy. Now, happiness is more temporary. Dahil itong happiness, nakadepende sa mga circumstansya sa ating buhay. Nakadepende ito sa mga nangyayari sa ating buhay. Yung mga happenings. So, may mga circumstances na nakakapagpasaya sa atin at nakapagdudulot ng kasiyahan sa atin. So, yun yung hinahanap natin, yun yung hinahangad natin. Sino ba sa inyo ang ayaw maging masaya? Meron ba rito na ayaw maging masaya? No? So, lahat po tayo ang gusto natin maging masaya. Lahat po tayo ay ito yung hinahanap natin, ito yung hinahangad natin. So, we may not always be able to be happy, but don't we want to be happy often? Maaring hindi tayo laging sa lahat ng pagkakataon masaya tayo, pero hindi ba natin ginugusto o hindi ba natin gusto na madalas maging masaya tayo? Kesa naman lagi kang depressed, kesa naman lagi kang stressed, kesa naman lagi kang malungkot, di ba? Gusto natin na sa maraming pagkakataon ay masaya ang ating buhay. Now, if certain circumstances lead us to be happy, di ba napakagandang malaman nun kung papaano tayo magiging masaya, kung papaano tayo magiging blessed, kung paano tayo magiging tinatawag na pinagpala. Hindi pinagpala, kundi pinagpala. Kapag pinagpala, construction worker yon. So, di ba, mas gusto natin na tayo maging masaya, maging blessed, o sa Tagalog, pinagpala. Now, ang ating pong pinag-uusapan ngayon ay papaano ba tayo mapagpapala? Paano tayo mapagpapala? O paano ba tayo magiging blessed? Paano ba tayo magiging masaya? No? So, meron po tayong isa-isang titingnan. Paano ba tayo magkakaroon o makakatanggap o magiging isang tao o isang Kristiyano na pinagpapala. Okay? So, isa-isahin po natin yan. Paano tayo mapagpapala? Okay, number 1, ang sabi po yan ay pinagpala ang taong pinatawad na ang mga kasalanan. Amen? Di ba? Napakagandang pangyayari ito sa ating buhay na kung saan tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan, kaya tayo po natural ay
pinagpala, or we are blessed because our sins were forgiven. Sabi sa Romans chapter 4 verse 10, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang mga pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Alam niyo si Satan, sinusubukan tayong itali muli. Sinusubukan tayong itali sa ating nakaraan. Ngunit si Jesus ay pinalaya na tayo sa ating maging sa future. Pinalaya na tayo sa kasalukuyan hanggang sa future. Sabi sa Job chapter 5 verse 17, Blessed is the one whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. Kapag ang parents mo, hindi ka ikinokorek, kapag may mali ka, mag-isip-isip ka na. Kapag yung mga magulang mo, nakikita ng mali yung ginagawa mo, hindi ka man lang ikinokorek, mag-isip-isip ka na. Tunay kaya akong anak? Baka naman ampun lang ako. Mahal kaya nila ako? Kasi, kung tunay kang anak at mahal ka ng mga magulang mo, hindi ka nila hahayaan sa mali. Sino bang mga magulang ang gusto na mapariwara ang kanilang mga anak? Kaya, ang mga magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak, ikinokorek ang mga pagkakamali. Hindi tinotolerate, hindi hinahayaan, kundi ikinokorek kung may mali. Kaya mga anak, mga kabataan, huwag po kayong sasama ang loob sa mga magulang kung kayo ay pinagagalitan, kung kayo ay ikinokorek. Kasi kaya kayo pinagagalitan, kaya kayo ikinokorek dahil nakikita nila na mali yung inyong ginagawa at ayaw nilang mapariwara ang inyong buhay. In the same way, sa ating relasyon sa Diyos, kapag hindi ka nakakaranas ng correction mula sa Diyos, mag-isip-isip ka na, tunay ka bang Kristiyano? Baka naman hindi ka totoong Kristiyano, kaya hindi mo nararanasan yung correction. Baka naman akala mo na kapag simba ka lang dito, Kristiyano ka na. No? Hindi po yun. Ang tunay na Kristiyano ay yung mga nanampalataya kay Kristo para sa kanyang kaligtasan at wala nang ibang daan para tayo maligtas at makapunta sa langit kundi kay Kristo. At kung tunay kang Kristiyano, anak ka ng Diyos at mahal ka ng Diyos at di ka niya hahayaan na manatili sa mali o sa pagkakasala. So, huwag pong sasama ang loob natin, huwag tayong magtatampo kapag tayo ikinokorek dahil ibig sabihin, genuine ka na Kristiyano at mahal ka ng Diyos, kaya kanya ikinokorek. Ganon din po yung mga magulang natin, kaya tayo ikinokorek, kaya tayo dinidisiplina dahil mahal nila tayo. Huwag nating isipin na nagpa-power trip lang sila, huwag nating isipin na dinadaan lang nila na sa kanilang dahil sila yung parents. Kaya tayo dinidisiplina, kaya tayo ikinokorek dahil mahal tayo. Ganon din sa ating relasyon sa Diyos. Sabi sa Proverbs 28 verse 14, Blessed is the one who always trembles before God, but whoever hardens their hearts falls into trouble. Kaya mga kapatid, huwag po nating patigasin ang ating puso. Huwag tayo makipagmatigasan sa Panginoon. Because sabi rito, whoever hardens their hearts falls into trouble. So, number 1, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang kanilang mga kasalanan. Number 2, pinagpapala ang taong mas nagagalak sa salita kaysa kamunduhan. Alam niyo po, kung ano ang sinasabi ng Panginoon, ay mas nakatitiyak tayo kesa sa ating nararamdaman. Kaya, madalas ito sinasabi, hindi po tayo dapat umasa sa ating nararamdaman. Do not depend on your feelings or emotion. Dahil ang ating feeling, ang ating emotion, madaya po yan. Maya-maya, ito yung nararamdaman mo. Mamaya, iba na naman. Pabago-bago. So, huwag po tayong umasa sa ating nararamdaman dahil madadaya lang tayo nito. Kundi,
dapat tayo ay sa salita ng Diyos umasa at manangan. Dahil ito yung totoo, ito yung sigurado. Sundin at gawin natin kung ano sinasabi nito, hindi kung ano ang idinidikta ng ating damdamin o pakiramdam. Sabi ng mga awit sa Psalm 119:16, I will delight in your decrees. I will not neglect your word. Ang po ng Diyos ay hindi lang katulad ng isang motto o isang slogan na idinidikit lang natin sa ating mga walls, sa ating mga bahay, kundi ito po ay parang isang tseke na pwede mong dalhin sa bangko at i-encash. So ibig po sabihin, ang salita ng Diyos ay sigurado. Ang salita ng Diyos ay totoo. At ito po ay hindi papalpak. Ito po ay hindi tatalbog. Dahil ito po ay sinabi ng Diyos at kapag ang Diyos ang nagsalita, tiyak natutuparin niya. So, kaya sabi ng mga awit, I delight in your decrees, I will not neglect your word. And then in Proverbs chapter 3, verse 13, sabi po riyan, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. And then in Psalm chapter 1, verse 1, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. So, nasabi ng Psalm, pinagpapala ang taong hindi ayon sa takbo ng sanlibutan, ang taong hindi umaayon sa sistema ng sanlibutan, ang buhay niya ay pinagpapala. Ang buhay niya ay magiging masaya. So, kaya siya po ay pinagpapala ng Panginoon. Number 3, pinagpapala ang mga taong sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Okay? Pinagpapala ang mga taong sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Kanina sa number 2, pinagpapala yung mga taong pinapahalagahan o nagagalak sa salita ng Diyos kaysa kamunduhan. Dito naman sa number 3, yung mga taong sumusunod naman. Kanina nagagalak, ngayon sumusunod. So, nasabi siya, 1 John chapter 3 verse 22, and receive from Him anything we ask, because we keep His commands and do what pleases Him. So, mga kapatid, ito po yung susi kung gusto nating matanggap yung mga hinihiling natin sa Diyos. Kung gusto natin answered prayer, ito yung susi. Sumunod tayo sa Kanya at gawin natin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Parang sa mga parents din natin yan, di ba? Kapag masunurin kang anak, nasubukan nyo na ba ito? Kapag ikaw ay masunuring anak, ang daling humingi ng pera o material na bagay sa ating mga parents. Di ba? Subukan nyo. Kapag inutusan kayo, sunod ka kaagad. Huwag kang magdadabog. Huwag kang magsabi ng, wait lang. Huwag kang magsabi ng, ba't ako? Kapag masunurin kang anak, subukan nyo ito. Ang daling humingi sa mga magulang natin. Di ba? Minsan nga, humihingi ka lang ng 20, baka 50 pa ibigay sa'yo dahil natutuwa sila sa'yo. Di ba? No? Kesa naman yung, alam niyo, nang hingi ng 50, natapos sa 5 piso. Alam niyo ba yung kwento na yun? No? Nanghingi siya ng pera sa nanay niya, nanghihingi ng 50 pesos, katapos-tapusan, 5 piso ang binigay sa kanya. No? So, pero kung ikaw ay masunuring anak, ang daling humingi. Pero pag pasaway ka, di ba? Ang hirap. Ang hirap. No? No, sa atin, buhay, bilang mga anak ng Diyos, kung tayo po ay sumusunod, ginagawa natin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos, ang sabi po rito, receive
from Him anything we ask. Because we keep His commands and do what pleases Him. Ito yung susi. Kung gusto natin answered prayer, kung gusto natin makamtan natin yung hinihili natin sa Panginoon, keep His commands and do what pleases Him. Ito yung susi. Ito yung key. Kung gusto natin, yung prayers natin ay talagang matutugunan. Then in Proverbs chapter 29 verse 18, sabi rito, where there is no revelation, people cast off restraint, but blessed is the one who heeds wisdom's instruction. Again, it talks about following. It talks about obeying. Sabi diyan, blessed is the one who heeds wisdom's instruction. And then ito po yung ating text kanina, sa John chapter 13, sabi diyan, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Kung gusto nating maging masaya ang ating buhay, kung gusto nating mapagpala, ito po yung mga bagay na dapat nating gawin. Number 4, pinagpapala ang taong namamalagi sa piling ng Diyos. Ito yung kinakanta natin palagi. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Now, ibig bang sabihin nito, dito na tayo tumira sa church? Kasi, beriyan, blessed are those who dwell in your house. Ibig bang sabihin, dito na tayo tumira lahat sa church para tayo ay mapagpala, para maging masaya ang ating buhay. Hindi naman po ibig sabihin na sa church na tayo tumira. Remember, we are God's temple. Tayo po ang templo ng Diyos. Ang Diyos nananahan sa ating puso at lagi natin siyang kasama araw-araw. He is with us every day. But ang tanong, do you spend time with Him? He is just waiting for us. He longs to have fellowship with us every day. Naghihintay lang po siya sa atin. Araw-araw. Kasama natin siya. Pero ang tanong, nananahan siya sa atin, ang tanong, at home ba siya sa atin? Alam mo, kapag sa isang bahay, at home ka, malaya kang kumilos, malaya mong gawin ang mga bagay-bagay. Pero, kapag hindi mo feel na at home ka, di ba? Nakaalangan ka kumilos. Hindi ka man lang makapagbukas ng rep. Kahit gutom na gutom ka na. Kasi hindi mo feel na at home ka. Now, ang tanong, ang Diyos, nananahan siya sa atin sa pamagitan ng Banal na Espiritu na nasa atin. Ang tanong, at home ba siya sa atin? Malaya ba siyang nakakakilo sa buhay natin? Or ginagawa lang natin siyang parang bisita? Di ba? Ang bisita, limitado ang kilos niyan. Every time, kailangan niya magpaalam doon sa may-ari ng bahay. Gusto niya manood ng TV. Ay, pwede ko bang buksan yung TV? Gusto niya paandarin yung electric fan. Okay lang ba? Paandarin natin to. Pero kung at home siya, anytime gusto niyang manood ng TV, yes, on. Electric fan, on. Kung may aircon nga, naka-aircon pa yan. At pag nagutom siya, magbubukas ng rep o kaya magluluto ng gusto niyang pagkain. Ganon din ang Diyos sa ating buhay. At home ba siya, malaya ba siya nakakilo sa ating buhay, or ginagawa lang natin siyang parang bisita. Psalm 144:15. Blessed is the people of whom this is true. Blessed is the people whom God is the Lord. Pag may mga problema tayo, pwede naman natin tong tingnan.
Huwag lang nating titigan. Ba? Ang problema sa atin, yung problema, pinoproblema natin. Kapag nagsimula ka ng tumitig sa problema mo, lumalaki yung problema. For example, eto, coin. Kung ganito kalayo sa aking, malaya ko pong o makikita ko pa ang lahat ng bagay. Pero habang inilalapit ko itong coin na ito sa aking mata, hanggang sa lumapit na ng lumapit, natatakpan na nito yung aking paningin. Kaya nga sabi ko kanina, kung may problema tayo, tingnan lang natin. Huwag nating titigan. Kung may pinagdadaanan ka, huwag mong tambayan. Daanan mo lang. Kasi pag tumambay ka na, hindi ka na makakaalis doon. Hindi ka na makakaabante. Hindi ka na makaka-step forward. Ganon din, kapag tinitigan ng problema, kahit maliit na problema lang yan, lagi kang nakafocus doon sa problema na yon, kahit na gano'ng kaliit yan, ang tingin mo, ang laki-laki ng iyong problema. Kaya, parang Biyernes Santo ang iyong mukha. Parang pasan mo na ang daigdig. Pero pag inanalyze mo, ang liit lang pala ng problema mo. Sa halip, sa problema tayo nakatitig, dapat doon tayo tumitig sa makakalutas ng ating problema. Walang iba kundi ang Panginoon. Diba, sinasabi natin noon, kapag may problema ka, huwag sabihin, Lord, I have a big problem. Sa halip, ang sabihin natin, hey, problem, I have a big God. Mas malaki yung ating Diyos sa problema. At mas kayang-kayang solusyonan ng Diyos anuman ang ating problema. So, kung nais nating maging masaya yung ating buhay, kung nais nating mapagpala yung ating buhay, huwag mo masyadong titigan ang iyong problema. Tumitig ka sa Panginoon. Doon tayo tumingin sa Panginoon. Ano man yung ipinagdadaanan, daanan mo lang. Huwag kang tatambay dyan. Kasi di ka na makakaalis pag tumambay ka. Number 5, pinagpapala ang taong naghihintay sa Panginoon. Alam niyo po, dapat marunong tayong maghintay sa tamang kapanahunan ng Diyos. Huwag nating pangunahan ng Diyos. Huwag tayong magmadali. Dahil kapag tayo ay hindi marunong maghintay, hindi po natin makakamtan yung best na inilalaan ng Diyos para sa atin. Alam niyo po ang Diyos, He is never early nor too late. Ang kanyang timing is always a perfect timing. Akala natin minsan late na. Pero sa Panginoon, perfect time yun. Remember, si Lazarus, nang dumating si Jesus, 4 days na. Nakalibing na. So, sa pananaw ng mga kapatid ni Lazaro, Lord, masyado ka ng late. Dapat nung isang araw ka pa dumating. Sana hindi namatay yung aming kapatid. Pero sa Panginoon, it's not too late because it's a perfect timing. Alam niyo, dinelay niya yung pagpunta niya para maipakita sa mga tao yung kapangyarihan ng Diyos. Para sa pamagitan ng pagkabuhay na muli ni Lazaro ay maitaas ang Diyos at maparangalan ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. So remember, dapat tayong matutong maghintay because ang timing ng Panginoon is always a perfect timing. Tingnan natin to, Isaiah chapter 40 verse 31, sabi niya, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Itong strength na ito ay hindi lang yung physical na kalakasan, kundi bibigyan din tayo ng panibagong kasiglahan, bibigyan tayo ng panibagong drive, bibigyan tayo ng panibagong excitement ng Panginoon kapag tayo ay naghihintay sa Kanya. Sabi yan, they shall mount up with wings as eagles. They shall run and do not be weary. And they shall walk and not faint. Kapag madilim ang iyong paligid, tumingala ka lang.
Tumingin ka lang sa itaas. Hindi sa kisame ha, kasi butiki ang makikita mo dyan. Sabi ng maraming mga Pinoy, umasa tayo doon sa nasa itaas. Bakit kaya hindi nila masabing, umasa tayo sa Diyos? Minsan na sinasabi nila, alam na nung nasa itaas yan. Umasa na lang tayo doon sa taas, no? Ano ba sinasabi? Kisame yun eh. Paano kung nasa ground floor ka, tapos may nakatira sa second floor mo na ibang tao, no? Ibig sabihin, aasa ka na lang doon sa kapitbahay mo sa second floor, no? Bakit hindi mabanggit ang Diyos, no? Sa amin sa office, kapag may nagreklamo sa amin, tumaas yung konsumo ng tubig namin. Ang tanong ko agad, nasaan floor ba kayo? 8th floor. Ay, dali nyo sa ground floor para bumaba. Of course, joke lang yun, no? So, God doesn't just want to give us the wings of a dove to fly away from our problems, but the wings of eagles to soar above them. No? Hindi lang pakpak ng kalapate ang gustong ibigay sa atin ng Diyos dahil ang kalapate mababa ang lipad. Pero ang mga agila, they fly above, they soar above the storm. No? Alam niyo kapag may bagyo, yung agila, doon siya umiibabaw. Lumilipad siya paitaas doon sa ibabaw ng bagyo. Dahil doon sa ibabaw, doon payapa ang hangin. Doon tahimik. Unlike kapag doon ka sa gitna ng bagyo, ay talagang mahihirapan kang lumipad. Mapapagod ka. No? So, again, ang Diyos, hindi lang pakpak ng kalapati ang gustong ibigay sa atin, kundi ang gusto niya, bigyan tayo ng pakpak na katulad ng sa agila so that we can soar above our problems, we can soar above our troubles, and experience the peace and tranquility of God. In spite or in the middle of the storm, we can experience peace because God gives us peace that can transcend all understanding. Remember Philippians chapter 4, 6 and 7? No? Ang lahat daw ng ating tawag doon, worries, lahat ng ating problema, lahat ng ating pangailangan, ilapit natin sa Diyos sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At yung ating mga worries, yung ating mga stress na nararamdaman natin, papalitan ng Diyos ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi malirip ng ating kaisipan. Number 6, pinagpapala ang taong umaasa sa Panginoon. When you cannot trace God's hand, you can trust His heart. Kung alam mo sigurado na ang future mo, pwede ka nang mag-focus sa present. Magtiwala tayo na kasama natin siya kahit na hindi natin nararamdaman. Kaya nga sabi ko kanina, huwag tayong umasa sa feeling. The Christians or the righteous shall live by faith. Huwag tayong umasa sa nararamdaman natin, kundi dapat manampalataya tayo. Magtiwala tayo lagi sa Panginoon at manalig tayo sa Kanya. Hindi dun sa ating nararamdaman. Psalm 84:12, sabi riyan, Lord Almighty, blessed is the one who trusts in you. Ang buhay Kristiyano ay hindi lang nakangangalagi. Yung maghihintay ka na lang. Kundi dapat din tayong kumilos. Kailangan nating gawin yung part natin para matugunan. Magkaroon ng kasagutan yung hinihiling natin sa Diyos. May part ang Diyos, may part din tayo. So, hindi lang nganganga na lang tayo. Halimbawa, nag-pray ka, maghihintay ka na lang, nganganga ka na lang. Lord, ang tagal naman ng hinihingi ko. Hindi ka kumikilos. Dapat din tayong makipaglaban dahil nasa war zone tayo. Ang Kristiyano wala sa playground. Tayo ay nasa battleground. Araw-araw, merong labanan na nangyayari sa buhay natin, kaya dapat tayong magpakatatag, magpakalakas,
at makipaglaban. At ang Diyos, binibigyan tayo ng kapangyarihan para magtagumpay. So, sa kabila ng lahat na ito, may mga problema, may mga paglalaban na nangyayari sa ating buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, masaya ang buhay Kristiyano. Amen? Ba? Kinakanta natin nung araw, ewan ko, nabutan pa ng mga kabataan nito ngayon, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Exciting ang buhay ng Kristiyano. Laging may mga challenges, pero ang maganda rito, sa pagharap natin sa mga pagsubok, sa pagharap natin sa lahat ng hamon at mga problema sa ating buhay, meron tayong kasama. At yung kasama natin, kapag siyang kasama natin, tiyak, winner tayo. Tiyak, magwawagi tayo. Psalm 128:2, sabi riyan, you will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. Last but not the least, number 7, pinagpapala ang mga taong nagtitiis. James chapter 5:11, ang sabi po rito, as you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Remember si Job? Ano bang nangyari sa buhay ni Job? Sa isang iglap, sa loob ng isang araw, naubos yung kanyang mga properties, naubos yung kanyang mga alagang hayop, nawala yung kanyang bahay, na magkamatayan yung kanyang mga anak. Sa loob lamang ng isang araw. Imagine, sabay-sabay, sunod-sunod yung dagok sa kanyang buhay. Ang natira lang yung kanyang asawa. At itong kanyang asawa, sa halip na suportahan siya, sa halip na encourage siya, ang sabi sa kanya, curse God and die. Kapag ganito naman ang asawa mo, tad-tad ka na nga ng problema, sunod-sunod yung dagok sa buhay mo, sasabihan ka pang, sumpay mo ng Diyos mo at magpakamatay ka na o mamatay ka na. No? Wala man lang ka-concern, no? Pero, dahil si Job ay nag-endure, nag-persevere, nagtiis, lahat nung nawala sa kanya, ibinalik ng Diyos, sobra-sobra pa. Ang sabi ni Charles Spurgeon, the suffering which you have now is just the black velvet upon which the diamond of God's glory is going to be revealed. The suffering which you have now, sabi niya, is just the black velvet upon which the diamond of God's glory is going to be revealed. Related din ito sa sinasabi ni Paul sa Romans chapter 8. Yung ating mga nakikita ngayon, yung ating mga nararanasan ngayon, ay hindi natin maikukumpara doon sa magiging experience natin sa kabilang buhay, doon sa eternity, sa Diyos. Dahil yun ay walang hanggan. Yung mga paghihirap natin dito, yung mga suffering natin dito, lahat yan pansamantala lang. Lahat yan may katapusan. Yung mga problema, yung mga sufferings, yung mga troubles, yung mga challenges, hindi yan forever. May katapusan yan. Diba? Sabi nga, there's a light at the end of the darkness. Hindi naman laging gabi. Pagdating ng umaga, liliwanag din. Pagkatapos ng bagyo, sisikat din ang araw. So, let us persevere, let us endure. With the help and strength from God, we can persevere and malalagpasan natin ang lahat ng ito. Dito po ako magtatapos sa verse na ito sa sinabi ni James, sa James chapter 1, verse 12. Ang sabi niya, blessed is the one who perseveres under trial because
having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ang ganda, di ba? Sabi ni James, blessed is the one who perseveres under trial because, ito yung matindi rito, having stood the test, nakapasa ka sa pagsubok, naipasa mo, that person, sabi niya, will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga nakita namin, mga bagay sa araw na ito, na kung saan ay sa iyong salita ay itinuturo kung paano po kami magiging masaya sa aming buhay Kristiyano, kung paano po kami mapagpapala. Dalay ko nga po, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, tulungan niyo po kami na sa iyo lamang po kami mag-focus, sa iyo po kami tumingin. At nawa, Panginoon, maging at home ka sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, malaya kang makakilos sa aming mga buhay. At nawa nga po, patuloy po kami mag-submit sa iyong authority. Patuloy po kami sumunod at ang gagawin namin, Panginoon, ay mga bagay na nakalulugod sa iyo. Dalayan ko nga po, Panginoon, ng aming buhay ay maging kalugod-lugod sa inyo. Gawin niyo po kaming mga tao na namumuhay ayon sa inyong kalooban. Ito po nga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Muli magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nagsisimbang bahay. Since usapang blessing, tayo naman po ay dadako sa offertory. Ngunit may babasahin lang po ako isang verse makikita sa Acts chapter 20, verse 35. Sabi dito, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang nagsabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa sa tumanggap. Pagpalain po ang salita ng Diyos, maaari na po tayong magkaloob. Panginoon. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. And give, and it will come. Tayo po'y manalangin. Pray natin ang mga offerings. Muli, Lord God, dinadakila ka namin, Panginoon. Tinataas ka namin. We know, Lord God, na ikaw lang ang rason, Lord God. Kung bakit kami nandito, Lord God, sa simbahan. Kung bakit kami nagtataas ng kamay, na nagpupuri, Panginoon. At hinihingi namin lagi ang wisdom, Panginoon, sa inyong mga salita, sa inyong mga mensahe, Lord God, ay a-apply namin sa aming buhay, Panginoon. Nawa, Lord God, pagpalain niyo, Lord God, ang mga ikapong ito, Panginoon, gamitin niyo po sa inyong ikalulugod, Panginoon, at malayo pa, Lord God, at malaki pa ang may tulong nito, Panginoon. At muli, Lord God, we pray for those people, Lord God, na nagbigay, Panginoon. You know na you are all, meron ka lang i-share, Panginoon, sa kanilang source of income, Panginoon. Dahil po nagbigay, Lord God, ng pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. Muli, Lord God, salamat, Panginoon, sa
buong araw na ito, Lord God, na pinagkaloob mo, naging successful, Lord God, ang aming service, Panginoon. Patuloy niyo po kami na pagpalain, Panginoon. Sa mga susunod pang araw, Lord God, kayo lang, Lord God, ang madakila, maitaas, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, before we move on to our closing prayer, meron lang pong ilang announcement. Pero bago yan, nais ko pong acknowledge yung ating mga kapatiran sa music team na nanguna sa atin sa araw na ito at yung mga kasama po natin dito ngayon sa church. Pagpalain po kayo ng Panginoon at salamat sa inyong presensya, salamat sa inyong pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Sa darating na April, first week yata, April 2 ba yun? No? Yung ating Good Friday. No? Yung pong ating yearly Good Friday celebration ay gagawin pa rin po natin ngayon, taong ito. Kahit na nasa gitna tayo ng pandemic. Ang mangyayari po ay online din, online pa rin, pero dito po tayo, yung mga gustong pumunta rito sa church, yung mga pwedeng pumunta rito sa church, punta po kayo dito sa Good Friday. Mag-start po yung service ng 2 o'clock. At po tayong manunood doon sa live stream, no? Na gagawin po doon sa Cells Alive at tayo po ay dito magsasama sa church building. So, ganun din po yung gagawin sa. So, manonood lang po sa bawat churches ng live stream na ipipit mula sa Cells Alive. No? So, I think April 2 yata yun, yung Good Friday. At syempre, araw po yun ng Friday. No? Hindi pa naman po binabago yung araw ng Good Friday, Friday pa rin. No? April 2, yun, tama. No? So, sama-sama po tayo sa Good Friday. No? Okay, so tayo po ay tumayo at tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon sa panalangin. Gumit po natin sa Panginoon itong ating buong isang linggo. Nawa ay samahan niya tayo at gabayan sa lahat ng ating gagawin. Salamat po Panginoon sa natapos na buong isang linggo ito. Na tunay nga po Panginoon, hindi niyo kami pinabayaan at lahat po ng aming pangailangan na inyo pong tinutugunan. At patuloy po kaming dumudulog sa inyo, Panginoon. Tinataas namin sa inyo, mga kapatiran po namin, na may mga karamdaman, na patuloy nga po, Panginoon, ikaw kumilos sa kanilang buhay, at ikaw po siya magdudulot ng kagalingan sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo pong hipuin si Pastor Abing, nawa nga po ay makarecover nga po siya at muli po siyang lumakas at muling makalakad, Panginoon. Patuloy pong tinataas din namin sa si Helen sa kanya pong schedule ng endoscopy. Nawa nga po sa pamagitan ng procedure na ito ay matukoy ang kanyang karamdaman at ito nga po ay mabigyan ng karampatang lunas, Panginoon. Gamitin niyo po yung mga doktor, gamitin yung mga procedures, gamitin niyo po yung mga gamot upang makamtan nga po niya ang kumpletong kagalingan. Maging kay Sister Donna, tulungan niyo po sila, Panginoon. Tulungan po siya, Panginoon, sa mga treatment na pinagdadaanan po niya, Panginoon. Dalayan ko nga po sa pamagitan nito ay makamtan nga po niya ang kagalingang nagmumula sa inyo. Tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang Amador family. Nawa nga po, Panginoon, ay patuloy niyong pagkaloob ang inyong provision para sa kanila. At nawa nga po ay muli pong ma-restore yung kanilang mga kalakasan at magandang kalusugan. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Samahan niyo po sila, i-comfort niyo po sila, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, dinudulog po namin sa inyo ang amin pong mga lakad sa buong isang linggo ito. Ang aming mga gagawin, Panginoon, ang aming mga trabaho. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At
gabayan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin na nga po, ginawa nga po, ang lahat ng ito ay magkakaroon ng katagumpayan. Bigyan niyo rin po kami ng kalakasan na ang lahat po ng tukso, pagsubok na aming may encounter, ito po ay aming malagpasan at mapagtagumpayan, Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalulatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you all. Muli po nating awitan ang ating Panginoon.